kung wala pa tayong pwedeng sabihin, hindi mo tayo pipiliting magsalita. No? Kaya po pag magsasalita tayo, tatayo tayo, tapos tayo ay kung ano nasa kalooban natin pwede natin sabihin. Ito po ay tungkol sa aral, hindi po yung tungkol sa ating tungkol sa ating karanasan, kundi yung ano pa sa ating natin, halimbawa, ang pag-uusapan natin ngayon tungkol sa sakramento ng Diyos, yung kumpil. Hindi po natin sasabihin yung ako nung araw ay ganito ako, hindi po tungkol doon sa pag-aaral. Ano ba alam natin tungkol sa kumpil? Paano? O ngayon po ay pakikinggan natin. Pagkatapos po noon, magsalita, masino-sino, papalakpakan po natin yun. Tapos, upo po siya at yung iba naman po ang magsasalita. Okay po. Sa pagkatapos ng isang oras, meron po tayong konting break ng konti. Meron tayong konting inumin, konting tapos tsaka tayo magpapatuloy. Hanggang dalawang oras ito. Pero masisiyahan po kayo sapagkat tayo po ay mararanasan natin ng Diyos. Upo po kayo. Ngayon po, pakikinggan po natin si Brother Sunny, no? Si Brother Sunny Pascual para magbigay sa atin ng idea kung ano yung pag-uusapan natin. Naririto po si Brother Sunny Pascual. Palakpakan po natin siya. Magandang umaga po sa inyo lahat. Pag-uusapan natin tungkol sa nabanggit nga kanina ni Brother Raul, tungkol sa pananampalataya natin. Mapagyaman sana natin yung pananampalataya natin. Ang natin pag-uusapan natin ngayon tungkol sa sakramento ng kumpil. Bilang simula, may tanong ko nga po sa inyo, kilala niyo po ba kung sino una nating mga magulang? Kilala niyo po ba? Sino una nating mga magulang? Ang bilang test kung saan po ang ating ang level ng ating pag-practice ng pananampalataya. Ngunit information po, ang una po natin mga magulang ay si yan, si Adan at Eva, alam naman pala eh. Si Adan at Eva ay dinikhang kawangis. Pag sinabing kawangis, ano po kawangis? Kamukha ng Diyos. Ano ba ang Diyos? Tayo kamukha ng Diyos. Kung ano ang Diyos, kung ano nararamdaman ng Diyos, hindi nang nararamdaman. Yung una natin mga magulang na si Adan at Eva, sila po ay hindi nakakaramdam ng hirap, hindi nakakaramdam ng gutom. Kasi ang gusto ng Diyos, lumigaya ang kanyang nilikha. Hanggang ngayon naman gusto niya lumigaya. Kung napapansin nyo, parang kahit anong gusto natin lapit sa Diyos, nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan, di ba? May tendency pa rin tayong gumawa ng masama. Mas gusto pa rin natin yung kalooban natin na masunod. Kasi po, bukod sa kahinaan ng laman, tayo tinutokso ng Diablo. Ganon din po ang ginawa sa una natin mga magulang. Tinukso din ng Diablo. At nagpaling lang nga si Eva, kinain yung prutas, pinuntahan yung kanyang asawa, kasi si Adan, at kinain din yung prutas. Ngayon, pagkakain na ng prutas, doon na dumating yung kaparusahang nararapat sa kanila. Ano ba kaparusahan? Sabi, pag kumain ko ng prutas, ano mangyayari? Mamamatay daw. Anong kamatayan tinutukoy dito? Hindi yung bigla silang bibitayin. Hindi. Sa simbahan, pagkakalam ko, obligado talagang kumpil. Hindi nga kakasal. Hindi kayo kakasal kung wala kayo kumpil. Kaya ako nasabi ko na, iba dyan, kami yung nagkakasal ng wala wala hanggang ngayon. Hindi rin natin pagka-religion mo. Kasi sa totoo lang ako, nakasal ako dyan sa Caloocan. Wala akong magulang. Sarili. Sige, maski kung nakaupo kayo, ano sasabihin sa amin, Lola? Ay, hindi ko na natatandaan nga yung pag-kumpil sa akin, maliit pa yata. Hindi, sa inyong palagay, ano ba yung kabutihan o ano yung tungkol sa kumpil? Ano alam niyo sa kumpil? Hindi yun natandaan. Po ng binyag, yung kaya po binibinyagan ang isang tao para po siya maging kaisa ng Panginoon. Tapos maalis ang kasalanang manay niya. Uy, ano ibig sabihin? Pag kinukumpilan tayo, ang ipinapahayag po dito, no, tayo po ay nauunawaan natin yung Kristiyano, ano gagawin natin? Huwag tayo makakalimot magsimba, huwag tayo makakalimot magdasal. Matapang tayo na haharapin. Tayo, kahit pa paano, minsan sa loob ng isang buwan ng ating kasalanan, o hindi pa man, hindi natin masasabi may kasalanan tayo, kung may nagawa tayo na hindi natin inaakalang tama, ay
sa pamagitan ng pagsisimba natin, pangumpisa sa Panginoon, upang tayo ay makapit natin ang May sakit ka, tapos pag, papahirang ka ng tagawag ng pare, papahirang ka ng langis. Hindi po ibig sabihin na mamamatay ka na. Yes. Ay, ibig sabihin po nun, yung para bang... Hindi ko Ha? Nag-text ako ng mga pag-i-relate. Bagbon. Talaga bang empowered ba tayo? Talaga bang malaya tayo? Hati na naman natin. Baka na lang baso dun, di ba? Baka na lang baso dun. Tawagan mama mo. Duno kayo, duno kayo. Ay, Nagbabantay kasi ako eh. Ang buhay ng Ama, ang buhay ng Anak, at ang buhay ng Espiritu Santo. Kung kaya, bawat isa sa atin ay, bukod sa tayo ay naging mga anak ng Diyos, inampong anak ng Diyos, tayo rin ay naging bahagi ng katawan ni Kristo sa simbahan, na bumubuo ng kanyang katawan. At bilang bumubuo ng kapiling niya tayo magpasawalang hanggan. Sa madaling salita po, ang nais ng Diyos sa atin, maging maligaya tayong kapiling. Kahit na hindi natin na tatanggap si Kristo, sabi nga po kasi dahil nagsisimba araw-araw, dahil makaramihan dito hindi nagsisimba araw-araw, kahit hindi natin natatanggap siya. Pag ng mga bata dito, sana maturuan natin sila ng kagandang asal at patungo sa Diyos. Nating lumika ang langit. Yan lang po. Brother Polinar, Espiritu Santo. Dangat nga lang siguro, hindi ako napagkalooban ng ganung kaalaman. Dahil ang inaan natin dyan sa Espiritu Santo, lahat tayo. Diba? Kaya mapapansin natin na kadalasan, pag tayo nagsimba, nagsimba tayo, makikita natin na bakit hindi na yata masyadong puno ang simbahan. Dati-rati, pag may nagsisimba, maraming nagsisimba at nakikinig sa aral ng hari. Bakit ngayon mapapansin natin? Nagkakaroon ng iba-ibang reliyon dahil ang mga tao ay nagkukulang na rin sa pananampalataya sa Panginoon. Yun ang sagot ko. pwede na speaker. Talaga po rito, ang tinutunto natin siya. Lahat po tayo, kasi merong kanta, di ba? Baka alam nyo, yung pananagutan sa isa't isa. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Sa gabi, tulog ka na, yung magdasal kayo, kausapin mo lang siya ng kung ano yung nararamdaman mo. Pagkatapos nun, giginawa na yung pakiramdam mo na kapag ano ka sa kanya, kapag sabi ka sa kanya ng nararamdaman mo, ano yung masama sa loob mo, kaya yung mga kasalanan. Grino. Isa yon ng pinakamakasalanan ay si San Agustin. Problema siya ng mga magulang niya. Problema, sakit ng ulo, babaero, lasinggero, mahilig maglustay ng kayamanan ng kanyang magulang. Sa tulong at panalangin ni Santa Monica, kanyang ina, patungo sa Diyos, sa pamamagitan ng mahal na Birheng Maria, napagbalik loob si San Agustin bilang maging isang mamuhay na katulad ng Katoliko Kristiyano. Naging doktor siya ng simbahan, nagbalik loob siya. Naging obispo, kung hindi nagkakamali, naging obispo si San Agustin, at siya nagtayo ng isang orden. Nakakapagpapagaling ko yung mga may sakit. Mga may sakit, gagaling. Sa palagay niya, may himala? Hindi, sa palagay niya, may himala? Sa palagay niyo po. Oo. Kung yung iba-ibang relihiyon, pero mapag-uusapan natin unti-unti yon. No? Basta ang mahalaga, tayo ay mayroong pananampalataya sa Diyos. Kung ang kapatid natin ay hindi Katoliko, ibigin din natin ang mga kapatid. Alas 3 na po tayo. Opo, Okay, kung talaga merong mga hindi ano na mga kadahilanan, pwede nyo kami pasabihan, pwede namin kayo pasabihan kung sa amin nagmumula yung problema. Pwede makakakuha ng ating sasabihin, no? Tapos po, kung ano yung nasa kalooban natin, ano nalalaman natin, o ano sa palagay natin, pwedeng kung ano yung opinion
pwede ho opinion nyo, pwede nyo sabihin dito. No? Tayo naman puro mga Kristiyanong Katoliko rito. Kaya po, dito po, wala pong, kung magtatanong tayo, tayo rin po sasagot sa atin. At kung tayo po yung magsasalita rito, tatayo nga lang.